Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo ang bakbakan o labanan na ating tatalakay ngayon ay ang rematch sa pagitan ni Fernando Daniel Martinez ng Argentina kontra Kazuto Ayuka ng Japan. Fight schedule ng mga ito, December 31, 2024, nagaganapin sa Tokyo. Sa una nilang paghaharap mga idol, panalo si Daniel Martinez by unanimous decision sa scorecard na 117, 111, 120, 108, 116, 112. Unfair para kay Kazuto Ayuka ang scorecard. Bakit hindi ba siya sumuntok sa labanan na yan? 120, 108. Grabe, layo naman nun. Parang walang round siyang naipanalo. Oo. Unfair para kay Kazuto Ayuka yan. Kaya naman, dito po sa rematch, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganon, makakuha kayo ng idea sa inyong pipili na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang sagupaan. Oo, maaaring inyong desisyon ay papabor at tataliwas ito sa aking pananaw prediction sa laban. Ngunit ang mahalaga, kayo din sa inyo ang huling desisyon. Kaya, doon po sa ating comparison, aralin nyo ng maigi at syempre, kasi dito po sa channel na ito, malaya kayo mag-predict. Bukod sa naghayag po tayo ng prediction sa laban, pero malaya din po kayo makapag-predict sa laban dahil nga may basihan kayo, which is yung ating comparison. Pero bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Kung wala po nung sports speech, kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Nabanggit ko kanina na magkaroon din ng comparison, so marapat lamang na ating talakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience, karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa comparison. At malaking bagay po yan, lalo na doon sa kung sino ang mananalo sa labanan na yan. Bagamat ang boxing is, sa totoo lang talaga, ang boxing is unpredictable. Hindi porkit dihado, hindi porkit yamado, piho ang pagkapanalo. At maraming example dyan, mga idol. Okay. Unahin natin sa panig ni Kazuto Ayuka. Itong si Kazuto Ayuka po ay may impresipong kartara bilang isang professional boxer. 31 wins with 16 wins coming by way of knockout. May 3 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 3 talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 35 anyos, height 5 foot and 4.5 inches, reach 64.5 inches, orthodox ang kanyang stance, ang count ratio 51.61%. Last fight, July 7, 2024, kontra Martinez. Talo siya doon by unanimous decision. Eksperyensya o karanasan ni Kazuto Ayuka, 4 division world champion. Nag-world champion sa mini flyweight division, light flyweight division, at sa super flyweight division. Sino-sino ang kanya mga nakatunggali na talaga masasabi natin nakapagbibigay naman sa kanya ng magandang karanasan? Marami na. Magngalan lang tayo ng 3. I'm not wrong, Don Nietes, na ating kababayan, at si Fernando Daniel Martinez na kanyang makasagupa ngayong December 31. Yan lang ang 3 ipinangalanan ko. Pero sa totoo lang, marami nang nakalaban itong si Kazuto Ayuka ng mga di-kalibreng boksingero. Hahaba lang ang video kung pangalanan natin lahat. Okay, sa skills naman ni Kazuto Ayuka, technical fighter. Hindi, i-shortcut ko lang, ang isang technical fighter, may husay sa opinsa at dipinsa, magaling sa puntusan. Shortcut na pagpapaliwanag. So ngayon, sa panig naman ni Fernando Daniel Martinez, bilang isang professional boxer, may impresipong kartada din ang Argentinan. 17 wins with 9 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 33 anyos, height 5 foot and 2 inches, reach 64 inches, orthodox din ang stance, knockout ratio 52.94%. Last fight July 7. So ibig sabihin mga lods, hindi na nagkaroon ng laban si Fernando Daniel Martinez dahil nga sa rematch close nila ni Kazuto Ayuka. Karanasan o eksperyensya ni Fernando Daniel Martinez, hinog ito sa amateur fights. Katunayan, noong 2009, napanalo na nito ang Argentine National Championship at naka-hide po ang kanyang record kung ilan ba ang kanyang naipanalo sa amateur at siyempre kung ilan din ang kanyang naging talo doon. Sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, ang mga matitindi na kalaban po lamang nito na talagang kilala ay siyempre si Jeron Angcahas. 2 beses siyang tinalo sa isang malinis na suntukan, malinis na desisyon.
At syempre, Kasuto Ayuka. Pero medyo, pabor ako panalo si Martinez sa laban lang kay Kasuto Ayuka. Pero yung scorecard na umabot sa 120-108, parang unfair kay Kasuto Ayuka. Bakit hindi siya sumuntok? Bakit wala siyang round na panalo? Mayroon. Yung 120-108, grabe naman yun. So, ngayon, sa skills na taglay-taglay ni Fernando Daniel Martinez, sa laban niya kay Jerome Kahas, boxer puncher, sa laban niya kay Kasuto Ayuka, technical fighter din ang kanyang galaw. Susang kalahatan, all-around boxer si Fernando Daniel Martinez. Inuulit ko, all-around boxer. Press over the style, defensive style, brawler style, counter-punching style, at may ibubuga din pagdating sa teknikalan na labanan. Si Fernando Daniel Martinez ay isang volume puncher, may pagka-agresibo, taglay ang power, timing, accuracy, maliksi kung gumagalaw, taglay hand speed. Sa kanya namang durability, masasabi kong may tibay ang boksingirong ito. Dahil hindi ko pa nakikita itong marunong tumanggap ito na suntok. Pero masasabi kong may tibay, ibig sabihin hindi sa lahat ng pagkakataon. At hindi sa lahat ng panahon. Nagkataon lamang na kaya niya saluhin ang suntok na kanyang katunggali. Pero sa laban niya kay Kasuto Ayuka, mga lods, may napansin ako. Pag tinamaan sa budiga itong si Fernando Daniel Martinez, tumitiklop. Tendency pa lang yan sa kanyang kahinaan, mga lods. Pero hindi pa tayo piho kung ganun ba kung yun ba talagang kanyang kahinaan ang budiga. Na sana napansin din ni Kasuto Ayuka, sana inaral din ni Kasuto Ayuka ang galaw ni Fernando Daniel Martinez. Hindi lamang sa kanyang experience sa harapan ni Martinez nung sila ay nagkasagupa. Bagos panoorin din niya sana ang video sa kanilang laban. At nang sa ganun, makikita niya doon kung saan umipikto ang kanyang suntok, sa mukha ba o sa tagiliran. Malaking bagay po yun para kay Kasuto Ayuka. Siyempre, kung nanood si Kasuto Ayuka nito, although hindi niya maintindihan yan, pero mayroon namang apps na naghahayag din ng Japanese subtitle, ganyan. Posible niyang ma-adapt yan. Sana pinanood niya ang video nung labanan nila, nung una lang pagharap, kung saan epektibo ang kanyang suntok, sa katawan ba o sa mukha. Kasi sa katawan nakikita ko may tipong na napababa yung depensa niya sa tagiliran na naging bukas naman ang kanyang mukha. Nitong si Fernando Daniel Martinez. Bagamat hindi pa piho na yan ang kanyang kahinaan, pero may tendency. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Kasi umabot na tayo na 7 minutes. Sa Japan yung ganapin ang bakbakan. So, ibig sabihin mga idol, advantage po yan kay Kasuto Ayuka. Ang crowd advantage, which is ang suporta ng kanyang mga kababayan, nagpapalakas sa kanyang loob. Siyempre, pride na rin. Pangalawa, yung impluensya sa hatol ng mga hurado. Bakit sa una nilang pagharap ko yung sports, parang walang naipalalong round itong si Kasuto Ayuka. Siguro hindi napipilig, hindi na yan dito ngayon mga lods. Kasi nga, nung una, walang Japanese na apelyido ang nakikita na nakasama doon sa hurado. Siguro ngayon hindi na papayagan na walang Japanese na nandyan bilang hurado sa labanan na yan. Kasi, unfair sariling bansa, naging unfair pa yung hatol ng hurado. 120, 108. Kahit yung 117, 111 mga lods, hindi pa ako pabor doon Kasi, kung sasabihin natin 120, 108, pabor kay Fernando Martinez, ibig sabihin hindi si Kasuto Ayuka nanalo sa kahit anong round. At, hindi naman ganun ang ating nakikita. Tumatama din naman si Kasuto Ayuka. May mga round din naman na ipanalo si Kasuto Ayuka. Kaya medyo, ako doon. May parang hindi ko nagustuhan ng ganun. Kasi 120, 108, ano yan? Hindi sumuntok. So yun nga. Advantage kay Kasuto Ayuka ang dako. Ngayon, siyempre, katulad noon, ganun, hanggang ngayon, siyempre, advantage kay Kasuto Ayuka ang dako. Kasi once na magkaroon na ito ng closed fight na dahil makuha ni Kasuto Ayuka ang tamang adjustment paano niya i-handle ang hand speed, liksi itong si Fernando Daniel Martinez, Kasuto Ayuka yan, papapuran yan, malaking sansa. Hometown decision, yung mga ganun. Or favoritism. Siyempre, kasama na doon ang politics. Siyempre. Ngayon,
Dadako na tayo sa physical na appearance ng maglalaban. Unahin natin sa edad. 33 anyos itong si Martinez, 35 anyos si Kazuto Ayuka. Pareho na sa prime pa ang dalawang maglalaban. Ngunit, si Kazuto Ayuka nasa kanyang kaduluduluhang prime na 35 years old. May tendency sa pagbabago ng galaw. Unti-unting pagbabago kasi 35 years old. Sa height, reach, lamang po si Kazuto Ayuka. Mas matangkad si Kazuto Ayuka ng 2.5 inches. Sa reach, half inch. 5'4 si Kazuto. 5'4.5 inches si Kazuto Ayuka. 5'2 lang si Martinez eh. Sa knockout ratio, ang knockout ratio ni Daniel Martinez is 52.94%. Knockout ratio naman ni Kazuto Ayuka is 51.61%. 1% lang po halos ang diferensya sa kanilang knockout ratio. Parang orthodox ang dalawang maglalaban. So, dahil lang dito tayo sa comparison, so lamang sa power si Fernando Daniel Martinez, pero lamang naman sa height and reach advantage si Kazuto Ayuka. Activity pero aktibo. Ngayon, sa eksperyensya. Dati lumalaban sa amateur fight si Fernando Martinez bago siya mapalaban doon po sa pro boxing. At doon nga, unang niyang tinalo si Jeroen Angcahas. Doon siya nag-world champion kay Jeroen Angcahas na isa sa pinakamatagal na world champion na may hawak sa IBF dyan po sa Super Flyweight Division. Oo. At siyempre, sa panig naman ni Kazuto Ayuka, 4 Division World Champion po ito. So, alin mas mabigat? Dating amateur fighter na nag-world champion o itong 4 Division World Champion? So, mas mabigat po ang 4 Division World Champion na eksperyensya. Lamang, hindi ko minamaliit ang amateur fights, which is successful boxer si Martinez dyan. So, 55-45 in favor of Kazuto Ayuka in term, pagdating po sa eksperyensya. Dahil dito naman sila magpangabot sa pro boxing, hindi sa amateur. So, 55-45 in favor of Kazuto Ayuka pagdating po sa eksperyensya. So, sa skills, lamang po si Fernando Daniel Martinez, all-around boxer kontra technical fighter. Oo, lamang po si Fernando Martinez dyan. Hindi rin po ganun kalayo dahil hindi po basta-basta ang pagka-technical fighter ni Kazuto Ayuka. So, 55-45 in favor of Martinez. At posibleng magpapahirap ulit kay Kazuto Ayuka yung liksi at hand speed nitong si Fernando Daniel Martinez. Oo. Pero, siyempre, ang isang technical fighter, malods, pagka nakakuha ng magandang adjustment yan, posibleng ma-alkontra ang liksi, hand speed nitong si Fernando Martinez. Malay natin, biglang mag-agresibo si Kazuto Ayuka dahil may mga pagkakataon na naging agresibo si Kazuto Ayuka, nahirapan din si Martinez umatras. Di ba? Di ba? Oh, kahit mapanood yung una nilang labanan. Kasi, technical fighter, kalimitan yan, magaling yan sa adjustment. Kung paano nila i-adjust ang kanilang galaw. Kontra sa mga ganong opponent, agresibo, buning puncher, taglay hand speed, liksi. So, sino llamado kay Rong Sports? Llamado po ang kampiyon na si Fernando Daniel Martinez dito ngayon. Pero hindi ko po maibigay ang 60-40. Unfair kay Kazuto Ayuka yan. 55-45. Yan ang maibigay ko. 55% para kay Martinez, 45% para kay Kazuto Ayuka, which is 5% ang diferensya. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediksyon. Masakit ang ulo ko sa prediksyon na mag-predict dito sa laban. Gusto ko kasi si Kazuto Ayuka at gusto ko rin ang galaw ni Martinez. Hindi ko naman pwedeng pagsabayin na parang manalo yan kasi mahuwi sa tablay. So, kailangan ko pumili ng isa. Gusto ko kasi ang Japanese fighter eh. Pero kailangan kong pumili. Okay, official prediction ko po. Fernando Daniel Martinez by unanimous decision ulit. Hindi ko kasi nakikita ang kahinaan ni Kazuto Ayuka. Unanimous decision or split decision. Kaya Rong Sports, so laban dyan sang manalo si Fernando Daniel Martinez by knockout. Mayroon. Kung ang gagawin ni Fernando Daniel Martinez ay magiging super aggressive tulad ng ginawa niya kay Jeroen Angcahas, di natin alam kung kakayanin ba ni
Kasuto Ayuka, ang pagka-agresibo. Kung ganun ang gagawin nitong si Ferdinand Martinez, yung ginawa niya kay Angkas dati. Na talagang dominante siya sa laban, ganun. So, may tendency, manong round kaya makuha ni Fernando Daniel Martinez ang pag-knockout kay Kasuto Ayuka. Inot ko sa inyo mga lods, wala ako nakitang kahinaan ni Kasuto Ayuka, pero may tendency ma-knockout din siya sa laban na yan. Mula first round hanggang 10 rounds. Yan kung ang gagawin naman itong si Fernando Daniel Martinez dahil napakahusay, napakaganda po ng kondisyon nito na kung saan hindi nagbabago ang galawan mula first round hanggang 12 rounds. Nakita naman natin yan sa laban niya kay Jerwin Angkas. So, may tendency na hindi kakayanin ni Kasuto Ayuka ang pag-agresibo. May tendency talaga. Siguro yun nga, sabi ko, 1 to 10. At kahit sa 12, posible niyang madali si Kasuto Ayuka. Pwede niyang mapasuko si Kasuto Ayuka sa kanyang pag-agresibo, pagka-volume puncher, siyempre with power, at napakahusay nitong tumiming sa dapat niyang gustong patamaan. Ganun po itong si Fernando Daniel Martinez. So, kung magiging agresibo itong si Martinez, tulad ng ginawa niya kay Angkas, pero risky po yan para sa panid ni Martinez kung maging super aggressive siya. Dahil magiging bukas ang kanyang depensa dyan. Delikado sa counter dahil ang mga technical fighter saklaw ang husay pagdating po sa counter punching. So may kalalagyan din siya sa counter kung ganun ang kanya gagawin kay Kasuto Ayuka. Kaya nahihirapan niya akong pumili mga idol. So tapos na tayo sa ating official prediction na kung saan pabor nga po ako kay Fernando Daniel Martinez na posibleng manalo dito po sa naturang bakbakan. Sa panig naman ni Kasuto Ayuka, ang kailangan nito ay ang makapag-adjust kung paano niya maalkontra ang hand speed, liksi na galawan nitong si Fernando Daniel Martinez. Kasi ang the best way nitong si Kasuto Ayuka is i-counter niya itong si Fernando Daniel Martinez. Maliksi ka, dadalhin kita sa counter. Oo. Kaya, bagamat pinili ko itong si Daniel Martinez na mananalo sa laban na ito, hindi ko sinasabing walang tsansang manalo si Kasuto Ayuka dahil 55-45 sa comparison. Sa panig ni Kasuto Ayuka, posible niyang mabutata si Martinez. Posible manalo si Kasuto Ayuka by split or unanimous decision. At posible din na magawa ni Kasuto Ayuka ang ma-knockout or may knockout si Fernando Daniel Martinez sa pamamagitan po ng counter. Posible niya mapuruhan sa counter. Budiga man yan o mukha. Posible niya ma-counter yan. Dahil hindi naman ganon kahigpit sa depensa si Fernando Daniel Martinez. Although maganda ang depensa ni Martinez dahil may husay nga sa teknikalan din. Pero once na maging aggressive ito, may mga openings na yan na dapat samantalahin ni Kasuto Ayuka na ma-counter. May lakas din naman si Kasuto Ayuka. Yun, posible niya makuha ang pag-knockout din dito kay Fernando Daniel Martinez. Na kung saan, isang malaking tagumpayan kay Kasuto Ayuka kung sakali magawa niya mapabagsak at higit sa lahat ma-knockout itong si Martinez. So may tsansa din po talaga itong si Kasuto Ayuka. Kaya nga nahihirapan akong pumili. Oo. Kaya kaabang-abang na labanan ito kasi nga kung makabawi ba si Kasuto Ayuka. Di ko alam sa mga ads kung sinong llamado kasi hindi naman ako nagsusuri dahil wala na akong oras para doon. At saka hindi ako interesado. Kasi isa pa, hindi ko rin alam ang website. At higit sa lahat, hindi naman ako pumaposta. Alam niyo bakit hindi ako pumaposta? Bawal sa religion namin at ayaw kong maging bias ang channel. Kasi siyempre kung puposta ako sa sino man sa kanila, ipapahayag ko sa inyo na ito ang dapat niyong postahan. Pero dito sa channel, hindi ako nagsasabi na yan ang postahan ninyo. Nag-predict lang ako ng kung ano ang nasa aking pananaw dito po sa bakbakan na ito. Na hindi magiging bias sa maglalaban. Kasi kalimitan sa iba, pag nag-predict sila, parang tinatanggalan nila ng tsansa na manalo yung isa. Ako hindi. Bakit? Hindi rin naman kayo lahat naniniwala sa aking pananaw o prediction sa laban. Di ba? Kaya, malaya kayo.
Talagang malaya kayo. Oo. 20 minutes na tayo mga idol. Kumaba na lalo. Kaya siyempre, yun na nga. Si Kazuto Ayuka, pagka nakuha niya nga yung tamang adjustment dito, kung paano niya may handle ang bilis, liksi nitong si Ferdinand Martinez. At yun nga, nasabi ko kanina na the best way, counter. Oo. Kasi pagka susulong si Ferdinand Martinez, napapakawala ng maraming suntok, may mga openings yan. Kaso nga lang, kailangan ni Kazuto Ayuka ang tamang timing at siyempre, tamang adjustment din. Na kung saan hindi naman siguro pinabayaan niya ng kanyang team. At sana, pinanood ni Kazuto Ayuka ang buong laban nila kung saan epektibo ang suntok niya. Sa katawan ba o sa mukha? Kasi ako nakita ko katawan eh. Mas napapansin kong ininda ni Martinez yung Buriga. Na kung saan pagka yan ang tinatamaan lagi ni Kazuto Ayuka, may tendency babagal si Martinez. yun eh. Yun yung pinaka-target doon. Oo. So mga idol, napahaba na po ang ating video. Pasensya na po. At hanggang dito na lamang. Ito po ang Long Sports PH na nagsasabing Happy New Year sa ating lahat.